Ayun, ganda ng mga testimony ngayong araw na 'to, 'di ba? Prayer. God always answers prayer. Ayun sa mga maliliit na bagay na ganyan sa sitwasyon natin buhay, hindi niyo rin maiisip 'pag minsan inside your room when you're praying, God is answering all your prayers. All you need to have faith. Sabi nga nila, when you're praying, angels are working. When you stop praying, God is resting. Do you believe that? Kaya nga sabi ko, hindi ako perpekto, hindi ako religious na person, but I believe when you start trusting God, God is working. God is moving. Bago ako mag-start, gusto sana akong may share something na sabi ko nga, itong isang story na to. You know me when I speak here, seryoso ako. Isang kaibigan ko nasa factory, mga katrabaho niya, tamad. Sobrang tamad nila, parati sila sa restroom. Nanalangin siya, Lord, give me strength to overcome this kind of situations. Nandiyan na siya sa kwarto bago mag-start yung shift niya. Pagdilat niya, sabi niya gano'n. Nakita niya yung mga katrabaho niya natutulog, hindi nagtatrabaho. Nanalangin siya ulit. Lord, huwag niyo na lang po ako bigyan ng lakas, bigyan niyo na lang pasensya. Kasi wala akong pampiyansa pag dinalaw ko sila. There is something na sabi nga, hindi mo kailangan gumamit ng lakas para i-correct mo ang pagkakamali ng ibang tao. Kailangan magpasensya na lang para makita nila paano gumalaw ang Panginoon sa buhay. So before I start, let me just open the Bible. Matthew 7 and verse 7 and 8. Let me read it to you. Diyan ba? Okay. Ask and it shall be given. Ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. For everyone that asks, receiveth, and he that seeketh, findeth. And to him that knock, it shall be opened. Doon pa lang sa verse na yon, magsihingi kayo at kayo'y mabibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y magkasusumpong. Magsituk, tuktok, at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi at tumatanggap, at ang humahanap at nagkasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. Guys, simple lang. Word of the word. Seek and ye shall find. Ask and it shall be given. Tulad na nangyari kay brother, sa dalawang kapatid natin sa Panginoon. They just only ask. Humingi lang sila sa Panginoon. They knock on the doors of heaven and God answers their prayer. It is how beautiful and wonderful it is na sabi ko nga pag nagbabasa tayo ng Bible. This is the answer. Sometimes nakakaligtaan natin yan. But to be honest, you'll see how God works. Katulad kay brother. Kahit ako kung iisipin mo, hindi ako doktor, pero it is amazing na dun sa part na yun that God can heal. Wala mang ginawa, gumaling lang. Pinalalangin lang natin siya. So whatever happens into your life right now, sabihin ko sa inyo mga kapatid, always trust the Lord. Always seek Him. Ask, knock, and He will answer. Huwag niyong pagdududahan lahat ng mga bagay. Pag meron tayo kasing attitude na, Lord, hindi sumasagot eh. Right? Lord, I am in the darkness. Hirap na hirap ako. But your faith, pagtitiwala niyo sa Panginoon, minsan yan ang kasagutan. Tinetest lang niya ang puso niyo. Tinitignan lang ng Panginoon kung anong laman ng puso niyo. Based on my own experience, ganyan rin kami dati. When we were working before. But God answered prayer. One of my friends over here is Solomon. Dalawang Solomon yan.
They know me, and I pray, and God's here. Answered it. Hindi ko nga akalain, sabi ko nga, tagal namin nagsama ni Solomon sa building. Ako yung naiwan siya. But God answers prayer. So before I continue, naniniwala ba kayo, mga kapatid, that God is in control? Na walang bagay na nangyayari sa mundo na hindi niya alam. Okay? Na walang bagay nangyayari na hindi niya kinokontrol. So I believe because our God is the creator, okay? He knows everything. I mean, everything you do or think, alam ng Panginoon. Tama po ba? Do you believe that God, do you believe that God sa atin natin, yung mga bagay na nangyayari sa atin, ina-allow na yan mangyayari sa buhay natin. Yung mga trials na yan, ina-allow niya mangyayari sa buhay natin to test our faith, ang ating paniniwala sa Panginoon. Hindi brutal ang Diyos, hindi siya cruel. There is something nga, sabi nga niya, God is not evil, is just using the evil for our own good. So when I'm reading, sa alala ko yung kay Joseph, Joseph the dreamer. Di ba? Pinahirapan, binitray siya, binenta siya, inilagay siya sa kulungan. Hindi naging straight line ang kanyang journey. Dumaan siya sa hirap at inalipusta ng mga tao. Ang pinakamasakit to, yung mga kapatid mo, binenta ka. To make the story short, di ba? Sabi nga niya sa mga kakuya niya, you meant it for harm, but God meant it for good. Kung ano man nangyayari sa atin ngayon sa buhay natin, God meant it in purpose. Masama man yan, mahirap man yan, by the end of our story, God has a better ending for us. God has a better plan for us. So to be honest, walang swerte sa buhay ng Kristiyano. Kasi pag sinabi mong swerte, sino papasalamatan mo? Meron tayo, biyaya. Pero pag ito nga sabi ko, ang pinagpala, alam mo kung saan tayo magpapasalamat. Galing sa puso. Kasi ang Panginoon, pag pinagpala ka, God is in control. You know God controls all the blessings. Hindi naman niya kasi agad ibibigay sa iyo kung alam mong hindi ka pa deserving. Hindi niya ibibigay sa iyo kaagad ang sasakyan kung hindi ka pa marunong mag-drive. Hindi niya ibibigay sa iyo ang computer set na ROG or Asus kung hindi ka marunong humawak ng computer. Tama po ba? That's God's house. That's God's works. You're praying for it, but God prepare you for it. Pero pag minsan kasi mga kapatid, hindi natin nauunawaan bakit natin dadaanan natin to sa pamilya, trouble, mag-abroad, sa season na pwede naman tayo magsaya. Sa season na nandito na tayo, kaya na natin bilhin, kaya na natin gawin, pero bakit pa rin natin pinagdadaanan ito? The answer is because God is molding us in a way na wasak na tayo, yung tipong napapaluhod ka na lang at hihiling, bakit Panginoon? Bakit Panginoon nangyayari to sa buhay? Huwag ka na masupresa bakit nangyayari to sa buhay mo. God gave it His greatest battle to His greatest warrior. Alam ng Panginoon kung ano naman ang puso mo. Alam ng Panginoon kung anong saan capable ang puso mo. Ibibigay niya sa ito para tumatag ka, lumakas ka, ma-overcome mo lahat ng problema mo sa buhay. It is just that sometimes you need to think about it. Why it is happening to me? Lord, ano bang purpose mo? Ba't mo binigay ito sa akin? Diba? Ano nga pala, nakalimutan ko. God's ways is not our ways. God's ways is perfect. Kaya kung nandun kasi sitwasyon na yan, katulad nangyari kay brother, huwag mong bibitawan ang paniniwala mo, huwag mong bibitawan ang salita ng Panginoon. Sometimes, God, there's a way that will make you evolve, transform.
God makes a way na sabi ko nga, hindi na ako to dati. Dahil sasabihin ko sa'yo, yung relationship mo sa Panginoon is personal, pag dumaan ang problema sa buhay mo, hindi ka gagalaw. Kasi alam mo, God is more powerful. Dahil alam mo, hindi kanya pababayaan. There are some testing in our life na sasabihin ko, Lord, ang sakit. Lord, bakit nangyari? Heartache, anxiety. Inuwanan ako ng pamilya ko. But you will never wither. Because you know, you have the Lord God our Savior. At ikaw na lang mag-isa sa kadiliman, sasabihin mo, Lord, salamat. Iniwan man nila ako, pero ikaw, hindi mo ako iiwan at kasama kita dito sa laban. It is how blessed it is na sabi ko nga, iniwanan ako ng mga barkada ko for how many years, but the Lord stays here. He changes me. Binago niya ako. I've always say every time, seek God. Read your Bible. The Bible, reading the Bible is informational, but seeking God is transformational. I'm not standing here kung di ako binago ng Panginoon because when I was in the world, alam niyo ang buhay sa mundo. But God brings me here to share you all the blessings that I receive with Him. Kung may experience mo yung blessing ng Panginoon, lalakas ang loob mo, tumayo ka dito at paglaban mo at sabihin mo, God is powerful. Amen ba mga kapatid? Alam niyo yung sabi nga nila, ayaw ng Panginoon na functional lang ang relationship niya sa atin. Alam niyo yung functional relationship sa Panginoon? Tatamaan tayo dito pag minsan. Sisimba ka, every fellowship, uuwi ka, magpipray ka, mag-aantay ka ng sagot. Yun ang functional relationship. Once a week ka nandito, uwi ka, pray tayo, aantay na lang. Gusto ng Lord deeper relationship sa mapamamagitan ng, example na lang, personal relationship with the Lord. Kayo, alam niyo pangalan ko. Tama? Alam niyo nakikita tayo, pero yung asawa ko, alam niya yung favorite ko. Ganon ang gusto ng Panginoon. He wants us to have a personal relationship with Him. Hindi time na nandito lang sa fellowship, nagpipray. Di ko naman kayo inutusan, pero I just wanted an example. Iba kasi yung functional relationship eh. Parang yung kumpanya natin, nagpa-function lang yan sa atin. Pero yung personal relationship sa asawa mo, alam niya yung gutom mo, alam niya yung favorite mo, alam niya anong gusto mong gawin sa buhay. Yun ang personal relationship. Kaya sinasabi ko mga kapatid, seek God. Okay? Seek God, ask God, and knock on the door. Because once you have a personal relationship, yun ang gusto ng Panginoon. Kahit naman tayo, mga ama tayo, gusto na rin magkaroon ng personal relationship sa mga anak natin. Gusto nyo silang lumalapit sa atin. Gusto nyo maramdaman na tatay kayo. Hindi ayaw lang nyo yung functional kayo na nilalapitan lang kayo pag may problem. Do you feel me? Ayaw nyo yung anak nyo lalapit lang kayo, pa, may problema. Pa, allowance. Diba? Gusto nyo rin yung anak nyo, pa, may problema ako, tulungan mo naman ako. What can you give me advice? Napakasarap sa puso pag yung anak mo ganun sa'yo. Tama po ba? So yung sina-explain ko sa functional at personal relationship, gusto ng Panginoon, kinakausap mo siya day by day. Oh, kumusta na? Lord, ito yung buhay ko. Lord, ito yung nangyari sa araw. I'm not saying na lumuhod ka, manalangin ka. Talk to Him. Kahit habang tatrabaho ka. Lord, ano bang purpose ko? Nahihirapan ako dito. Lord, ito yung araw ko. Masarap. May libreng tinapay sa umaga. Chicken breast. Salamat sa blessing. Di ba? This deeper relationship, itong personal relationship sa Panginoon ay malaking bagay para sa buhay ng Kristiyan. Kahit iisipin niyo kung gagamitin niyo ng functional relationship ng Panginoon.
Kung every fellowship nyo na siya lalapitan. Yes, God will answer your prayer. But God can give you more. Do you expect? If you have a relationship with the Lord. Personal relationship. Ito nga, sabi ko nga kanina eh. Let me invite you mga kapatid, ma-realize mo na kahit maganda ang takbo ng buhay mo ngayon, kailangan mo pa rin ng Diyos at kailangan mo mapalapit ang Panginoon. At kailangan mo mag-spend ng time para sa relationship mo sa Diyos ay para lumalim. It is important for us to have personal relationship with the Lord. Bakit? Dahil marami akong kilala sa mundo na dahil sa yaman nila, dahil sa achievement nila, dahil sa mga bagay na na-accomplish nila sa buhay, wala na silang panahon hanapin ang Diyos. Sinasabi ko, Satan can blind all of them. Ang kalaban, kaya kanyang bulagin. Answered prayer, yayaman ka, achievement, success. Nandito tayo sa rurok ng buhay ng dati wala sa Pilipinas. Don't let Satan blind you for all the things you receive. Make him first place. Always tell God, Lord, thank you for the blessing. Lord, yung success na ito hindi ito para sa akin, para sa inyo to. Hindi ko makakamit tong success na to, hindi ko makakamit itong achievement na to kung hindi dahil sa Panginoon. Kasi if we don't know how to achieve this kind of blessings, mga kapatid, gusto ko explain sa inyo. Minsan kaya tanggalin ka agad ng Panginoon mga achievement mo, success mo sa buhay. Para hindi ka mabulag ni Satan. Sabi nga dito sa, may sakit sabihin nito eh. Alam niyo ba tawag ng Bible sa mga taong walang panahon maghanap sa salita ng Panginoon? Buksan natin sa Psalms 10:4. Psalms 10 and verse 4. Ito yung mga bagay na sabi ko nga, huwag niyo kakalimutan ang Panginoon sa mga biyaya, sa mga panalangin na sinasagot ng Panginoon. Kasi dito sa Psalms 10:4, ito yung tawag ng Panginoon. If you have application sa Bible, save it. The wicked through the pride of his countenance will not seek after God. God is not all his thoughts. Ay, Tagalog ba tayo? Ang masama sa kapaluluhan ay kanyang mukha ay nagsasabi hindi niya sisiyatin. Lahat niyang pag-iisip ay walang Diyos. The wicked, o kumbaga sa Tagalog, ang kayabangan. Lahat niyang pag-iisip ay walang Diyos. Walang lugar ang Lord sa pang-araw-araw niya. Walang oras ang Lord sa paggising niya. Na para bang gusto lang niya mahanapin ang dreams and goals and success kung paano matupad ang kanyang mga pangarap. Pero nalimutan niya mag-pursue ng purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Brothers, huwag niyong kakalimutan ang Diyos sa araw-araw. Seek His purpose in you. Baka kasi maabot mo nga ang mga pangarap mo, wala naman Diyos. Nare-realize mo, it's all empty. Alam niyo yung empty? Success ka pero hindi ka masaya. Alam niyo yung empty? Sa'yo na lahat pero hindi ka kontento. Alam niyo yung empty? Tahimik ang buhay mo pero hindi ka makatulog kung anong mangyayari bukas o kung anong papasok sa buhay mo. Yun ang empty. But if you have time with God, success is something, sabi ko nga, doon pa lang sa part na masasabi mo success, dapat nandun na yung Panginoon. Doon pa lang sa part na sabi ko nga, kontento ka na kung ano meron ka. Doon pa lang sa part na tahimik, masaya ka na. For some of our successful friends,
They don't have this, but we have it. Nakakaligtaan lang natin. Success does not feel successful pag wala ang Panginoon. Laging kulang yan, kaya always have relationship with God. Always ask God, Lord, nandito ako. Anong purpose mo? Lord, ito yung sahod ko. Ito ang buhay ko. Lord, ito yung nangyayari sa buhay ko. Your will be done. Kayo po masusunod, Ama. Dahil mas masarap, mas payapa, mas successful ang daan ng Panginoon kaysa sa sarili mong daan. Dapat number one palagi ang Diyos sa buhay mo. Priority mo ang Diyos sa oras mo. Bakit? Dahil priority ka ng Diyos na mapunta ka dito sa ibang bansa. Imagine mo na lang kung hindi pinarioritize ng Panginoon ang buhay mo. Nasaan ka pa kaya? What I'm trying to say this, mga kapatid, kung hindi pinarioritize ng Panginoon mga prayers mo ang buhay mo. I'll give you a simple word. Ito masakit, 500 na dito pa. Real talk. God prioritize you, and you. You are all prayers. Dahil iniwan niya na natin ang 500 na dito. Now, when God, ngayon nandito na kayo, ask God, Lord, ano purpose mo? I want to have a deeper relationship with you. Sinagot po ang prayers ko. Lord, use my life. It's just a simple word na sasabihin mo sa prayers mo, Lord, here I am. Use me. Make me a blessing. You will see the difference when God uses your life. As I continue, isipin nyo kung gaano kasakit ang buhay pag hindi mo inuuna ang Panginoon. Kapag inuna mo, dapat ang hindi inuuna. Let's open our Bible to Matthew 6:33. Ito ang mga bagay na masarap basahin. Matthew 6:33, dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdal sa inyo. Pero pag binasa mo to, pag tayo nagbasa, ito real talk sa atin to Pag tayo nagbasa ito, babasahin nyo kagad. At ang lahat ng mga bagay na ito, pawang idaragdal sa iyo. Bago mong basahin, tatapwat, hanapin mo muna kanyang kaharian. Pero sabi ng Panginoon, seek ye first. Seek ye first. Pagkagising mo, hanapin mo Panginoon. Hanapin mo ang kaharian ng Panginoon. Pagkagising mo, hanapin mo, basahin mo siya. At I promise you, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Lahat ng bagay na kailangan mo, ibibigay ng Panginoon. Mapamilya mo sa Pilipinas, idaragdag niya. But real talk, pagising mo, ano hawak mo? Di na galing sa akin yan. But it is reality, mga kaibigan. Masakit, pero it's totoo. Sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God. Pag hinanap mo kasi ang Panginoon. And, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, which is the word of the Bible. Okay? And all these things shall be added unto you. Hindi siya magkukulang. Ibibigay niya lahat sa iyo. Kaya, kaibigan, pag-gising mo, bakit di pa kaya binibigay ng Panginoon mga panalangin?
Baka kasi di mo siya inuuna sa umaga. Hindi ka nagsisik ng word of answer. Try it. At last, preaching ko, pinupursu ko sa inyo. Search, seek, ask, and He will answer everything. Isa sa buhay natin kasi, yan yung mga bagay na hindi na masagot sa mga kaibigan mo. Ito nga yung sabi ko kanina. Gusto natin blessing muna bago sunod. Gusto natin answered prayer muna bago sunod. Gusto natin pagkain na muna bago iluto. Patawa ko habang tinatype ko to eh. Paano kakain? Pwede ka muna magluluto. Magluto ka muna bago makain. Unahin natin bago tayo read your Bible para sa inyong mga pag-araw-araw, pagkat ito'y parang nutrition sa katawan. Sabagay, tama naman ito sinulat ko kanina. Kumakain tayo araw-araw, pero espiritu natin hindi kumakain. Malaman ka sa paglabas, pero sa pangloob, abnormal ka. Abnormal ba tama? No. Malnourished ka. Sorry. Ang katawan mo sa panglabas, nutrient ka, maganda, pogi, katulad ni Papa P. Pero yung pangloob mo kaya, paano kayo pangloob mo yung spiritual mo? Buo pa kaya yan? Maganda pa ba yan? Kaya nga sabi ko nga dito, minsan ang Satanas bubulagin ka. Hinahayaan kanyang makalimutan mo mga bagay sa umaga. Hahayaan kanyang mapagod na pag-uwi mo sa morning, makakatulog ka at di ka na makakapagbasa ng Biblia. Sometimes, Satan will attack you kasi alam niya yung daan ng Panginoon para sa iyo ay maganda. Satan will do everything to distract you. Kasi alam niya pagbabasa ng Bible will make your life better. Pag binasa mo ang salita ng Panginoon, gagawin ni Satan lahat. Huwag kang mag-fellowship. Gagawin niya ang lahat, mawalan ka ng oras sa Diyos kasi alam ng Satan it will spend more time. The more you spend time with God, your life will change to a better. Amen ba mga kapatid? Clarify ko lang. The more you stay with our Lord and Savior, the more you seek with the Bible, the more you spend with God, the more Satan will attack you. Satan will do everything to hold everything greater things will happen to your life. And to this verse, Matthew 4:4. Matthew 4 and verse 4. And it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of my mouth. Huwag kayong magbabasa ng Bible every fellowship. I encourage you guys, read it also in your room, mag-isa, o kahit saan man kayo. Bakit? In times of loss, times you're down, malapit mo siya, kagad mo siya malalapitan. Because God is always there. Sabi nga dito sa sinulat ko, this is inside my heart. In time of loss and in time of problems, ang Panginoon malalapitan mo kagad, ang mga kaibigan mo hindi. Makakapag-build up ka ng relationship sa Panginoon kasi alam mo kagad kung sino siya. Pero ang mga kaibigan mo, hindi mo sila malalapitan sa time of sickness. Hindi mo sila malalapitan in times of anxiety. Hindi mo sila malalapitan in times of financial problem. Bakit? Pares lang kayong poor, but our Father is rich. He will answer everything you need.
God is inviting you right now in this time of testimony, revival. God is inviting you right now. Yung nangyari kay Daniel na tinapon siya sa lion's den, nanalangin lang siya. Because he has a deeper relationship with the Lord. Kaya pag tinapon ka sa mga problema ng mundo, kaya mo bang ginawa ni Daniel? Daniel has a deeper relationship with the Lord. Is just pray. Mismo mga leon, di siya kinain, di siya kinagat. What if life do it also to you? Can you do it? Real talk lang. Ito lang maririnig ko. Totoo to. Yung pagbabasa ng Bible, pag minsan isang verse lang, kinakatulugan ko na. Pag minsan kinakatamaran ko na. Minsan nag-overtime na lang ako para makakalimutan ko magbasa ng Bible. Kaya I always say to you, brothers, pag-isip pa lang sa umaga, seek ka. Kasi ako, ganito ako nun. Ito sinulat ko talagang, ito yung real talk to sa akin, sabi ko. Magbabasa pa lang ako ng verse ng Bible, inaantok na ako. Uuwi pa lang ako galing sa trabaho, kinakatamaran ko na. Pag minsan, mag-overtime ako, uuwi na lang ako, nakakalimutan ko pa. Kaya I always say, if you wake up, seek God. Hanggang may lakas pa kayo, hanggang di pa kayo nade-drain, seek the Lord. Ito, sabi ko nga, reading will bring information, but seeking will bring transformation. Sa totoo lang, marami po tayong tanong na hindi natin alam sagutin sa buhay natin. Read God's word and you will see the answer. Example na lang. Ito na, example tayo eh. Ang nanay natin, pag hinahanap natin ng remote control, anong sasabihin? Huwag bunganga ang gagamitin. Pagkat, ano ang dapat gamitin? Cellphone, para makita mo. Mata, di ba? So, I'll give you these three things. Ask, okay? Ulitin natin, no? Ask, seek, and knock. Ask, and it shall be given to you. Make this a good memory verse. Ask, and it shall be given to you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be open unto you. These three things, ask, seek, and knock, are the things that you could use in everyday lives. It is simple. Napakadali lang. Kaya pag minsan nalilimutan natin siya. And to this, let me just open Psalms 34 and verse 4. I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from all my fears. Psalms 34. Okay lang kung wala siya dyan. I sought the Lord. Explain ko lang to. I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. Hinanap ko ang Panginoon at narinig niya ako at inalis niya ako sa aking mga takot. Do you believe in the power of prayer? Amen. Ano bakit di makapag-pray? Di ba? Alam niyo bakit? Alam niyo bakit pag minsan hindi niyo ma-defend yung sarili niyo? Sa kaaway? Kakalimutan tayo. The power of prayer gives you power, tama po ba? But if you don't pray, you're powerless. Powerless, prayerless. See the difference? You pray for the Lord always and God will answer all your prayer. Ang problema sa ating mga Pilipino, sorry, hindi ko naman nila lahat.
Ang problema kasi sa atin, naisip ko lang, nagpe-prayer tayo pag nandiyan ang problema. Tama? Pag nag-pray tayo, gusto natin sagot kaagad. Minsan pag ang Panginoon, inanswer niya lahat ng prayer natin. Sabi ko nga doon sa sinabi ko, God will give you success. Tapos makakalimutan mo siya. 3 things nga sabi ko, ask, seek, and knock. But always remember, if he answer prayers, don't forget God. Dahil God can take it always. Always have purpose and ask God. Have a deep relationship with God. Minsan maraming tao nagiging successful sa buhay natin. Bakit? Because they have God. You will hear God work it into their lives. But there are some also successful people that forget God. Those that are empty. I was there before. I feel successful, pero wala. I was, let me must make the testimony. I was in Saudi Arabia, assistant manager na ako. I have everything, pero wala ang Panginoon. Take note, when I came back to the Philippines, God take it all away from me to remind me how powerful He is. Doon kami nagkita-kita ng mga taga-Yokohama. Bumalik ako sa Panginoon. Lord, tatrabaho na po ako ulit. Make me a blessing. Kung anong purpose mo sa buhay ko, gamitin. And some of you, you know me, who I am before. Nawala ang landas ko, but I gave my life to the Lord. Lord, ayoko na bumalik dati na umiiyak ako sa sulok na walang-wala na. Nasa taas ako ng buhay ko sa Saudi Arabia, pagbalik ko ng Pilipinas, lumok na lumok ako. Some of you see my life when I was in Yokohama, kung paano ako naging mawaldas, makamundo, at wala sa daan ng Panginoon. Sabi ko, Lord, natakot ako. Lord, ito na ulit buhay ko. Use me. Make me a blessing that ayoko nang bumalik to sa lugmok na as in talagang luluhod ka sa sobrang sakit. And guys, I don't want you to be in that area na ang buhay nyo, lugmok na rin. Lalapit na lang tayo pag nandyan na. Kaya habang binibigyan ng Panginoon ng blessing and answered prayer mo, always ask God, what is your purpose? Why are you giving me the success? Saan ko ba gagamitin itong success, Panginoon? Saan ko ba gagamitin itong answered prayer mo, Lord? I will read our closing verse, Jeremiah 29, 11 to 13. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart, and I will found of you. Jeremiah 29, 11 to 13. Hindi nyo ba napansin sa lahat ng binasa natin, parating may seek, relationship? Because these 3 verses are layo na sa Matthew. God wants you to make the priority that time of reading the Bible. God wants you to make the priority in praying. And lastly, God wants you to have a personal relationship with Him. There is something nga sabi ko, at iyong hahanapin ako at masusumpungan ako. Pagka iyong sisiyatin ako ang iyong buong puso. Ito pa at ako ay magsisitawag at kayo ay magsisitawag sa akin at kayo ay
yaon at magsisig dalangin sa akin at aking didinggin kayo. Guys, I give you all the verse that you need when you pray. Seek, knock, diba? Nakalimutan ko isa. Ask. Lahat naman ng hiniling, lahat ng binasa natin, pag hiniling mo, sinasagot niya. Tama? Lahat naman ng pinagpe-pray mo, talaga nandito, sasagutin niya. Lahat naman talaga ng kailangan mo, mga kapatid, nandito sa Bible. Nasa salita ng Panginoon. Hindi kanya pababayaan. Hindi kanya wawala. Sabi ko nga last time, this is me now, and you will see the future. But God will not show you in the middle to test how faithful you are, how you trust our Lord and Savior. Let me just pray for you right now. Manalangin tayo sa closing prayer. Tayo. Panginoon Diyos, makapangyarihan sa lahat. Dumudulog kami sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat sa message mo, Panginoon, that we know everything that we'll ask will be answered, Panginoon. We know, Panginoon, if we knock into your doors, you will open for us. We know, Panginoon, if we will seek you, we will find you, Panginoon. Lord, we pray to make priority with you, Panginoon. We pray may have a deeper relationship with you, Panginoon. As what you did in the life of Joseph, Panginoon. Dumaan ng pagsubok, dumaan ng pagbetray sa kanya, Panginoon. He trusted you. Hanggang dumating ang Panginoon na sabi ngayon niya, God meant it for good. Lord, nandito kami dahil sa mga pinagdadaanan namin. We trust you, O Lord. Because we know your ways is better than ours. Teach our heart, O Lord, na maging priority ka namin sa umaga. Teach our heart, O Lord, to have a deeper relationship, to make you our Father. Alam namin, Panginoon, na kami nagkukulang. Nakakalimot. That we know, God, when we come to you. When we ask for you, Panginoon, you will always ask. Even though makasalanan kami, Panginoon, you died on the cross and cleansed our sin. Kahit hindi kami karapat dapat, Panginoon, you died for us. So teach us, O Lord, to seek you, to ask for you, and to knock. This is all that we pray, Panginoon. For this I pray in Jesus' name. Amen.